tonight. So, good morning, good afternoon, and good evening to all our viewers from the different parts of the world. First of all, Sir Marlon, on behalf of the IPAS team, we want to congratulate you for passing the NCLEX, sir. Thank you po. Thank you. Kamusta ka na, Sir Marlon? Can you tell us something about yourself before tayo mag-start? Okay naman, ma'am. Yon, nag-take ako ng exam last November 24. And then, yeah, 2 months na USR, hindi pa rin nagsisink in. Bumabawi muna sa pahinga and sleep. And then, bawi sa family. Bumabawi yung mga students for sa break, no, for reviewing Yes. sa ilang months na pagre-review. Am I choppy ba right now, sir? Medyo mahina ata yung connection ko tonight. Let me check. Marlon, again, thank you. Thank you for sharing your time na to be with us tonight to share your own journey sa mga students natin na for sure mapupulutan ng mga aral to those who Opo. are reviewing ng mga students natin right now. Sige, sir, pakilala ka sa audience natin. Ayun. Again, Marlon Romero, 39 years old from Doha, Qatar. So I graduated in 2007, nakalimutan ko na, 2007, and then started my nursing career 2008 to 2014 sa Philippines. Jumping from one hospital to another, nandun sa generation na mahirap magkumuha ng work practice sa Philippines, no? And then chinaga lang, and then from 2015 hanggang 2017 nasa Kingdom of Saudi Arabia for 3 years, and then nag-transfer kami dito ng wife ko, and 7 years na dito sa Qatar. Blessed with two children, one 6-year-old and one 1-year-old. Yan po. Alright. So, marami tayong mga students na nasa abroad na nag-try to take the NCLEX. What was your very reason, Sir Marlon? Can you take us back to the moment that you decided to pursue your USRN dream kahit andyan ka na sa abroad? Yun. So, ma'am, actually, 2025, magbe-birthday ako nun eh. January 2025, nung nag-usap kami ni Mrs., sabi namin, ano bang pwede nating gawin this year? Nurse din siya, ma'am. So, yun. Alam din niya kung anong dapat gawin namin. So, natapos na namin yung aming mga loan sa Philippines, nakapag-ponder na ng kaunti. Sabi namin, magbi-business kami. Kaso nga lang, nurses, ang hirap mag-business pag wala sa Pilipinas. Tapos, yun, napag-usapan namin na what if na mag-invest tayo sa sarili natin, education, ganun. So, sabi ko, mag-NCLEX tayo kahit wala pa tayong dream na lumipat. Although okay naman kami dito, hindi natin alam. Mas maganda yung ready yung ating mga credentials. So nagtuturuan kami sinong magte-take ng una kasi hindi kami pwedeng magsabay kasi may inaalagaan kami, dalawa dito, hands-on kami. And then, ako laging kompleto yung requirements ko, laging prepare yung mga papers ko. Sa kanya may kulang, so sabi niya sa akin, o ikaw na yung magte-take, ikaw muna. Sabi ko, sige, no problem, I will take. So yung, sabi ko sa kanya, pag nakapasa ako, ikaw naman yung next. So, one at a time. So yun, crowdsourcing ako. Although matagal na kaming ako nagtatanong-tanong na ako dun sa mga kasama ko sa work. May mga workmates ako na pasado na rin po ng NCLEX, no? So, lagi silang ini-encourage na mag-take kayo or ganyan, ganyan. Sayang yung opportunity. So, hindi pa namin malaman kung ano ba yung dapat namin gawin. So, yung iba naman, yun, yung mga nakapasa, yung mga nag-retakes, lagi kami in-encourage. So, may mga colleagues din kami na sinasabi na, uy, 39 ka na, magpo-40 ka na, or ganto ganyan. So, parang nag-procrastinate sila na, next year na lang, ganto ganyan, ganto ganyan. So, ang ginawa ko, I surrounded myself with positive people. So, meron ako dun colleague na talagang tinatanong ko sila lagi, paano ba yung process, ganto ganyan, ganto ganyan. So, basically, ganun nag-start yung NCLEX journey ko. Tanong-tanong lang. A God's plant a dream before we really know we are ready. And sa'yo, sir, you have decided na, invest in your education, invest in yourself. Kasi for sure, magbubunga din yan. No? Mm. Yun siguro yung sinasabi natin na pinaka-good investment that we have to invest in ourselves. And getting the NCLEX kahit na like hindi mo pa alam, or pero you are
preparing yourself kung ano man yung dumating, at least you are ready. And you and your wife na, mabuti nurse din siya, nagtutulungan kayo, like, sige, after mo, ikaw na naman yung kumuha. At least, she will be guided na. Kasi nauna ka nung kumuha ng NCLEX. Matuturuan mo siya kung step by step, like, ano ba yung mga strategy sa review na makakatulong din sa kanya. For sure na ipapasa niya yun. And that's really true that you have to surround yourself with a positive people. Positive people, no, kailangan mong piliin daw kung ano yung nasa paligid mo, 'di ba? Kasi with the positive outlook ng iba, nakakahawa yun, no? If you surround yourself ng negative din yung iisipin mo, but you surround yourself with the positive people na yung sa paligid mo, that will help you push even harder sa mga dreams mo. And makakatulong na maging motivated ka along the way. And once you say yes to this, the testing really begins dito sa review natin, sa whole journey natin sa end. Sa user Marlon, kwentuhan mo kami, sir, what was the hardest part of your journey? Are you working ba nung Yes, ma'am. nagre-review Working ka? po. Working po dito sa Qatar. 7 years ng nurse. So, nag-start yung review challenges nung nag-start na ako mag-review kasi ang duty ko dito 9.5 plus 9.5 hours, sabi natin 10 hours. And then yung travel time, although malapit lang naman yung drive, 30 minutes to 30 minutes. Ang pinaka-challenge ko yung alaga kong dalawa. At that time, nung nag-start ako mag-review, 1 year old lang yung youngest ko. So, hindi ako makapag-phone or laptop or computer kasi sasampahan ako or kailangan alagaan. So, makaka-review lang ako kapag ano po, pag tulog na sila, makakapag-focus ako sa review. So, yung time management talaga. Like yung other students, alam ko yung mga nakikinig, ganun din naman yung challenges nila, yung time. Pero you need to do something about it. Naalala ko nga ma'am nung yung first coach ko si Coach Marga. We did the math. First session namin, nag-math kagad kami. O sir, sabi niya sa akin, ilang hours ba yung kaya mong i-review? Ang plano ko talaga, proud pa ako eh. Sabi ko, Coach, 2 hours. Sabi niya kagad sa akin, Sir, hindi po pwede. Hindi pwede yan. Kailangan natin dagdagan yan. Kung 2 hours ka lang, yung 6 months na review, may stretch siya. Sinabi niya sa akin, kung 2 hours ka lang, matatapos ka ng ganito. Sabi ko, ang layo ah. Sabi ko. So, indirectly niya sinabi sa akin, ano ba ang kaya mong gawin na madagdagan yung 2 hours? So, syempre, yung sleep mo ang babawasan mo doon kasi hindi mo naman pwedeng bawasan yung work mo and then yung biyahe, yung pag-aalaga. Bali, ang pinaka-challenge yun talaga, time management. Yes, I agree. And struggle is part of the testimony, di ba? Time management talaga is really the biggest challenge for those nurses na nagre-review and working at the same time, plus with the kids. Pero sir, Mhm. na-curious ako, Sir Marlon, since hindi sa'yo feasible yung 2 hours na ayaw mong ma-stretch pa yung review mo, paano mo, sir, dinagdagan yung 2 hours? Saan mo siningit yon? So, kung ang sleep pattern ko ay usually 7 to 8 hours before review. Yun, sarap 7 to 8 hours, no? Sarap pakinggan. So, pag uwi ko ng duty, kailangan ko pang mag-alaga and then patulugin sila. Yung first few weeks, sabi ko after duty magre-review ako. Walang pumapasok, nasasayang lang yung time. Minsan nakikinig ako sa team replay pala ako, hindi ako naka-attend kahit isang live kasi nga sa time difference from Philippines and dito hindi talaga kaya. Minsan nakakatulog ako ma'am sa sa session, sobrang pagod. So I need to revise my strategy. So nung board exam ko nung local, ang naging effective sa akin yung tinawag nilang 3 o'clock habit. Sorry for the term, pero yun yung sinabi ng mga lecturers namin dati. 3 o'clock habit, ma'am. 3 a.m. gigising ka. Habang tulog yung mga kalaban mo, gising ka nagre-review. And then, yun ang ginawa ko ulit. Kaso nga lang, ma'am, yung time na yun, 20 years old ako. Kaya pa eh. Ngayon, 39, medyo pagising mo, mahirap talaga. So, pero yon ginawa ko ulit yung habit na yon. Gigising ako ng 2 a.m. or 3 a.m. And then papasok ako ng 7 or 8 yan, start na. So nakakapag 3 to 4 hours ako. So yung 2 hours ko, nadagdagan ng additional 2 hours. Kinakaya ko yung 3.5 to 4 hours per day. Yun ang ano ko, naging strategy ko.
gigising ng umaga. Oh, so may mga students no na kaakibat ng journey nila talaga is yung sleepless nights na kailangan bawasan yung sleep hours mo just to to review. Kasi pag hindi mo ginawa yon, minsan hindi mo maisingit kasi pag nag-work ka then after work pagod ka na and all that. Kailangan ng body din natin ng time to rest and rejuvenate and recharge for your review kasi yun nga, pag nag-review ka na pagod ka or inaanto ka, hindi din naman papasok sa utak mo yun. It's not Mm. effective. Hindi siya quality na review. And in Yes. those moments, minsan quitting feels close, no? At what point did you feel, Sir Marlon, like giving up? Meron bang dumating ba sa point ng pagre-review mo na feeling mo like, ayoko na, sige, pagod na ako dito. And what stopped you? Ay, hindi ma'am. Wala sa option ko yung mag-quit eh. Kasi unang-una, hindi ko naman siya first time na mag-takes na meron akong board exam local and then Saudi and then Qatar, Prometric. So, medyo alam ko na yung formula paano pumasa. So, tsaka hindi ako pwedeng mag-quit kasi ang dami ko ng sinakripisyo. Vacations, mga holidays, and then yung time, syempre yung yung money din, hindi naman siya biro din. So, sabi ko, mindset ko talaga ma'am na one take lang to kasi next year kailangan ko nang bumawi. So, hindi ko na ulit gagawin yung pagpupuyat na na mahabaan. So, nasa mindset ko talaga na hindi ako mag-quit. Tatapusin ko yung review process and then yun lang yung goal ko nun, makapasa ng one take. Yun. By the way, ma'am, i-share ko lang, no, yung local board exam ko, first take din siya. Nag-review center din ako. And then, yung Saudi examination, Prometrics, first take din siya. Handa din ako nun, ma'am, for the Saudi. Nasa Philippines ako naghanda ako. But yung Qatar Prometrics ko, unfortunately, nag-second take ako. Nung nasa Saudi ako, yung work kasi doon talagang, iba eh. So, yun. Night shift ako ng 16 days yata, 16 nights yata yun. And then, hindi ako pinayagan mag-leave for my examination dahil wala daw staff. And then, yun, talagang nung nag-take ako, kasalanan ko din. Kulang ako sa preparation. Yung mga review materials ko, hindi ko nabuklat kahit isang beses sa sobrang pagod. So, yun, kulang ng 1% yung exam ko ng Qatar Prometrics. Sabi ko, lesson learned to. Hindi, kung magte-take man ako ng ibang exams, kailangan mag-prepare ako. Yun. So, nung bumagsak ako, hindi sumama yung loob ko noon. Nag-ano lang ako, inisip ko lang ano ba yung mga mali kong ginawa. Yun, sabi ko hindi na yun mauulit. And then yun, sa awa naman ng Diyos, nakapasa ng Qatar Prometrics and nakapag one take din ng NCLEX. Yun, na-share ko lang. Wow, ang dami na palang nakuhang exam ni Sir Marlon. But to compare, Sir Marlon, ano yung pinakamahirap na exam na nakuha mo sa apat? For me, yung local board, kasi 500 items, ma'am. And then, siguro, more on memorization. Kasi for me, ma'am, at that time, more on memorization. Tsaka, wala pang experience, clinical experience nung local board. So, for me, nang pinakamahirap, and then 500 items, nakakapagod. At saka the fact na 300 items sa first day, and then babalik ka for the second day. 200 Oo. items, napakahirap nun. Yun. Yes. Oo. And more on objective yung Yes. exams natin sa Mm. local boards, di ba? But with the NCLEX and other examination, once na ma-experience ka na, mas madali na lang sa'yo. But Yes, anyway, to ma'am. those students na kakagraduate na lang, it's doable na maipapasa nyo yung NCLEX as long as you strengthen your concept and makinig kayo sa lecturers natin because, they are sharing their own experience sa inyo. Lalo na yung mga kakagraduate lang na nagre-review ngayon, no? So don't be scared. NCLEX is doable. Madali lang yan as long as you're doing your part as a student. And you are reviewing with a quality review, quality study. No? And like na-mention mo, Sir Marlon, kailangan talaga sa examinations, like yung na-learn mo sa isang examination mo na kailangan maging handa ka so whatever examination that you're going to take because ikaw mismo magiging confident ka sa sarili mo that you can answer the questions pag alam mong you have prepared for the battle, you have prepared for this, you have studied the examination. Walang imposible pag ginawa mo din yung best mo, 'di ba? And minsan like kailangan nating mag-pause kahit saglit, no? Pero your mindset
like quitting will never be in your option is a good mindset na kailangan matutunan din or may ma-learn yung mga estudyante natin, to all our viewers who are listening right now. No? It's okay na may mga challenges, it's part of the journey, but you have to remember that, like Sir Marlon, wag niyong gawin na quitting, no, will be part of your option. Dapat quitting will never part of your option dito. And support becomes everything at this stage pag medyo doon ka na sa mga challenging part. How did iPass, Sir Marlon, help you during the times of doubt sa review mo? Ang laking tulong, ma'am. Tulad ng sinabi natin kanina, you need to surround yourself with positive people. And then, yung iPass family talaga, sobrang laking tulong sa akin. Sabi ko nga kay yung second coach ko, si Coach Gigi. Sabi ko sa kanya, Coach, siguro talagang lifetime na yung talagang magiging pagte-thank you ko sa iPass dahil sa tulong talaga. Kwento ko lang, ma'am, talagang muntik na ako hindi mapunta sa iPass kasi yung sinabi ko kanina nung nagka-crowdsourcing ako, yung kasama ko doon, doon sa isa, hindi ko na sasabihin yung pangalan ng review center. Basta may I din sa umpisa. And then, nung sinesearch ko na siya sa Facebook, tinype ko yung I, lumabas na yung iPass. So, clinic ko yung iPass. And then, yun, sabi ko, hi, hello, good morning, mag-inquire po for ganto, ganyan, asking for informations and ideas. And then, nagulat ako kasi nag-reply ka agad, ganto, ganyan, may free session kami for 2 days from now. If you want, you can attend. Sabi ko, why not? Free naman. So, yun, parang fundamentals yata yun. So, sabi ko, sige, try natin. Off naman ako noon. Nakinig ako. May Hope Talk din noon. Sabi ko, uy, wow, okay ah. Nakaka-motivate, no? Nakaka-motivate yung nakikinig ng Hope Talks. And then, yun, very accommodating yung iPass family, yung from the admin, reviewers, especially yung coach ko. So, may three coaches ako. Yung una ko si Coach Marga, nasa Australia na handover ako kay Coach Gigi. And then si Coach Kat yung para nag-final coaching sa akin. So, kapag may doubts ako na hindi ko na kaya, talagang hindi ako nahihiya kay Coach Gigi. Minessage ko talaga siya, Coach, parang nahit ko na yung wall. Parang hindi na ako maka-advance. Ano bang gagawin ko? So, hirap na hirap ako. So, sasabihin niya, ganto, ganyan, ganto yung strategy, nasaan ka pa ngayon? Very accommodating ni Coach Gigi talaga. So, very thankful ako na nandyan si Coach Gigi. Tsaka meron siyang GC, meron kaming GC sa Facebook. So, nagsesend siya ng mga questions doon. So, yun, not only for the learning, yung feeling na minsan kasi feeling mo mag-isa ka lang, alone ka eh. So pag nalulungkot ka, hindi mo alam kung sino kakausapin mo. Although yung misis ko nandyan, sinasabi ko na napakahirap, ganto ganyan. Sabi niya, kaya mo yan, kaya mo yan. Hindi siya nag-doubt rin sa akin, so napupush ako. So yung GC namin, nakikita ko doon na, uy, hindi lang ako yung namumroblema ng ganto, na nahihirapan sa exam, na walang tulog, na hindi makakain, nagkakasakit, ganto ganyan. Bukod dun sa learning ng question itself, nandun yung feeling ng support group na yun, positive people nga. Yun yung isa sa naging very thankful ako sa iPass. Talagang feeling ko talaga hindi ako nag-iisa. Yun po. Yes, we are family here, Sir Marlon. Makifeel mo yan, di ba? Na you are part of the family, na hindi iba, hindi ka iba. Like, pare-pareho kayo. And your coaches, no, God uses mentors as instruments of guidance. And isa tayong community dito sa iPass. And with the support of the iPass family and your coach, iba talaga yung review pag alam mong meron kang, like, may guidance ka, meron kang friend dito sa review na makakausap mo like anytime na kailangan mo. And of course, sa ating students na nanonood right now, to all our viewers, don't hesitate to reach out to your coaches, no? Anything about your review, like yung sinabi ni Sir Marlon, kung ano man yung nasi-feel mo, kung nahihirapan ka or anything, your coaches are there for the purpose na guidean ka, tulungan ka along the way sa review mo hanggang maipasa mo yung examination. And let's talk about discipline, Sir Marlon. No? What study habit made the biggest difference for you? I'm pretty sure ito yung mga inaabangan ng mga viewers natin right now. Discipline habits talagang, yung review kasi sa iPass, systematized siya and structured. May calendar doon.
So, cycle 17 pala ako, ma'am, no? Team review sinabi ko kanina. So, kahit isang live, hindi ako naka-attend. So, sabi ko kay coach, coach, na late na ako. Nandun na siya sa kabilang buwan. Nandito pa din ako sa first few weeks ko. Sabi niya, sige, wag kang sisilip doon. Dito ka lang muna sa day mo. Paisa-isa ako. So, yun nga, kung 2 hours, 3 hours, so may kulang ka pang 1 hour sa isang araw. Kung tatapusin mo yun kasi 4 hours yung lectures, di ba ma'am? So, kulang ka pa. So, minsan, nacha-chop-chop ko yung mga reviews. Pa isa-isang araw, minsan yung isang review, 2 days kong kinukuha. Yun. So, kailangan consistent ka na susundan mo yung structured review ng IPAS. So, ginawa yon para sa mga students na mas mapadali yung review natin. And then, yun nga po, hindi ako nagmadali. Kailangan naintindihan mo yung concept mastery. Sabi ko kay coach, coach, pwede na ba akong sumilip sa exam, questionnaires? Sabi niya, hindi, mag-concept mastery ka muna. Tapusin mo yan, huwag kang may inep. So yung nagtiwala ako sa mga coaches ko talaga. 4 months, concept mastery. Although na-chop-chop ko siya. Yung 4 months, naging 6 months. Actually, ma'am, 8 months ko kinuha yung buong review process instead of 6 months kasi nga talagang kulang ako sa time. Pero hindi po ako nagmadali. Ano ko, trust the process, kumbaga. And then, after ng concept mastery ko, before pala concept mastery, ma'am, may isang exam ang IPAS na parang prelims or parang assessment, no? Nung tinake ko siya, yun, medyo malayo yung score ko, 46, malayo sa ano, katotohanan. And then, hirap na hirap ako mag-rationalize. Hirap na hirap ako. Sabi ko, it's been a while na nag-exam ako. Sobrang hirap pala ng ganito, ganyan. So, after ng concept mastery, after concept mastery, ma'am, may midterm and finals. Nung natapos yung midterm, ma'am, bago ako mag-questionnaires noon. So, yung score, nag-improve siya from 46, parang 56 yung nakuha ko. And then, aside from the scores, yung how to attack the questions, yung rationalize the question, mas dumadali. So, doon ko nakita na yung concept mastery, ginawa talaga siya para sundan and hindi madaliin dahil makakatulong yun sa'yo. Ganun po. Kailangan discipline and pag nakuha mo na yung pick mo, you need to be consistent. Hindi siya up and down. You need to be consistent all the time. Yes, that's true, no? Consistency over motivation, IPAS family. Kasi hindi naman tayo daily motivated, no? Kailangan na ng discipline dito. And be consistent lang kahit it will take you like 4 months, 6 months sa concept mo. Like, dahan-dahan, importante dito na intindihan mo at nakaka-catch up mo. Pag minadali mo, tapos alam mo hindi ka all set to take the examinations, eh wala din. Masasayang lang lahat ng sakripisyo at pagod mo. And small obedience daily produces big results, no? Kailangan lang talaga kahit yung ginawa ni Sir Marlon, chop-chop yung review na hindi niya matatapos-tapos, pero at least natapos, di ba? Just follow your calendar kasi hindi naman tayo same pacing kagaya ng iba. Yung iba, madali lang sila, sa kanila, mag-review matatapos nila within 3 months because maybe there are certain reasons like they are not working or focus lang talaga sila sa review alone, no? Kayang-kaya yon. And for those who are working and maraming other responsibilities, just take your time. As long as kailangan lang talaga dito is you are all set, you're all prepared for your examination. But even with a discipline, no, fear still comes. Meron talagang fear and anxiety sa ating journey. How did you deal with fear and anxiety before the exam, Sir Marlon? Yung fear and anxiety, very common yun, ma'am, no? Nung nagre-review pa lang ako ng concept, talagang nandun eh. Nandun na yung fear ko eh. So, inisip ko yung mga sacrifices na ginawa ko. So, sabi ko, kailangan maging worth it ito. Isa pala dun sa mga holidays na tinamaan yung annual leave namin, annual leave ko. Yung dapat uuwi kami sa Philippines noon. Nasabihan na namin yung mga lola. Sabi, dapat doon bibinyagan yung anak ko kasi by June. So, kinancel ko siya. Hindi ko sinabi dun sa mga lola and lolos no, na uuwi kami. Na hindi pala kami makakauwi. Yun, nalungkot sila kasi nga ganito, ganyan. So, isa yung sa mga, sa sacrifices na ginawa ko. So, sabi ko, kailangan maging worth it ito. So, yung sa fear and anxiety, kailangan, exercise unang-una. Kailangan alagaan yung physical health natin. Mental health, nandun na yun sa review. And then yung spiritual health, kailangan
Yun. Ako kasi ma'am, nagdadasal ako before, during, and after ng ano eh, ng review lectures. Ginawa ko siyang talagang practice. And then, sobrang importante din nung pagdadasal kasi nga, syempre, nag-guide ka. Yung mind mo clear din. So, and then, exercise, as much as possible kahit 30 minutes na walking. Kaso nga lang, minsan pag nag-walk ako, nagre-rationalize pa din ako eh. Sabi ng mga kasama ko or misis ko, nakatulala, blank stare pa din ako eh. Iniisip ko yung mga lectures. Yun. Ako yun, prayers, exercise, at saka yun. Isipin mo Wow. kung yung mga sacrifices mo, yun. Ma-overcome Yes. yung fear and anxiety mo. Yes, that's true, Sir Marlon, no? Like yung parating sinasabi ng mga educators natin and the IPAS team na you have to go back to your why. Pag Mm. naka-encounter ka ng fears and anxiety along your journey, balikan mo lang, bakit nga ba ako gustong pumasa? Bakit ko nga ba gustong pumasa ng NCLEX? Para kanino ba ito? Para sa mga anak ko, para sa family ko, para sa career fulfillment ko, no? Fear is loud, but faith must be louder. And gusto ko yung sinabi mo, Sir Marlon, na the prayer calms the mind. And yung preparation mo talaga dito silences all fears eh. Kailangan lang talaga na God goes before you. Na you have to pray, no, kahit na nagre-review ka pa lang, pagdasal mo na lahat ng mga sinasabi ng mga educator sa review mo is okay yung retention mo, may matutunan ka, na wala kang masyadong, challenges sa review mo. Even those little prayers, the simple prayers, meaningful prayers, really can change your whole review. Malaking tulong talaga yon. How about, sir, pag malapit na yung examination, no, ano yung preparation mo? Like yung sinabi mo, 8 months yung preparation mo, Sir Marlon? Yes, ma'am. Yung Advance po malapit yung na, sir. total. Yung malapit na yung review, ano bang ginawa ko nun? Yan, consistent pa din ako sa... Nung questionnaires kasi ma'am, nagkaroon ako ng problema nun eh. So, parang kailangan kong alagaan yung katawan mo. Kailangan yung physical health nyo talagang aalagaan nyo. Kasi nung nag-questionnaires ako, napansin ko lagi ako may flu-like symptoms. No? Siguro nga sleep deprived. And then, yun, I lost 10 kilograms. Ngayon medyo nakakabawi-bawi na. 10 kilograms yung nawala sa akin. Then I was infected with COVID-19 also for third time. So, na-quarantine na naman ako for 5 days. Kwento ko na lang din, ma'am, no? Yung 5 days na yon kasi nga, super late na ako. Nandun na naman sila sa kabilang month. Nandito na naman ako, na-stuck na naman ako. So, ginamit ko yung 5 days ko to do the, kasama ko ng si Sir Jay. Nag-cardio ako 5 days. 5 days sa umaga and then ay 4 hours ng cardio for 5 days tapos drill sa gabi. So natapos ko yung cardio so sabi ko parang ano siya, blessing in disguise na nagka-COVID ako na nakahabol ako ng cardio doon. Sobrang hirap ng physical state ko noon. So pero kinaya pa din. Nung malapit na yung exam, ma'am, ganun pa din. Kakasakit pa din ako. Kasi nga, dito sa Qatar noon, change of weather condition. So, dust and, from summer to winter, nagkakasakit na naman. So, ang ginawa ko noon, syempre, bukod sa exercise and food, yun, talagang kailangan alagaan yung sarili. And then, pagdating ko sa Pilipinas, kasi ang exam ko noon November 24 po. Umuwi ako sa Pilipinas ng November 20. Wala akong pinagsabihan, si Mrs. lang, no. Sabi ko, pati yung mother ko doon, hindi niya alam na uuwi ako. Tapos, pagpunta ko doon, sobrang pangit din ng weather condition. Kasakit na naman ako, flu-like symptoms na naman, sore throat, ganto, ganyan. So, yun, parang mali nga yung diskarte ko noon na maaga ako umuwi 4 days before the exam kasi nag-hotel ako noon. Ang kwento ko na din, no? Nandun na tayo sa mag-exam, 4 days na nung nag-hotel ako, sabi ko, parang sobrang haba ng 4 days kasi parang hindi ko alam kung nababaliw na ako noon. Wala kasi akong kausap. Wala akong tinatawagan ko lang si Mrs. dito sa Qatar. Sabi ni coach, pagdating ko doon, magpapahinga ako. And then, a day before, kailangan mo din magpahinga. Pero siguro yung hinahanap mo yung grind ng pagre-review. Pag uwi ko doon, kasi ang dami ko pa pong backlogs, ma'am, ng examinations ng 268
2,688 kasi yung questions ng U-World na na-purchase ko for 2 months. So, parang 400 pa yung kulang ko na questions. For me, parang makapag-build ako ng confidence kung matatapos ko siya. So, yun na naman. Dinivide ko na naman siya for 4 days para matapos ko. Bukod doon, meron akong isang final examination sa IPAS. Sabi ko, kailangan kong tapusin yun. So, yun. Hindi ako nagpahinga. Although may sakit ako, hindi ako nagpahinga, wag yung gagayahin yon. Pero for me, it worked eh. So, kahit nasa airport ako man kasi 8 hours yung biyahe, 9 hours yung biyahe from Doha to Manila. Dala ko yung mga handouts ko, yung papel, gaganon ako, kasi minsan may na yung signal ng laptop hindi makuha. So, tinatapos ko yung mga questions. Yun lang. So, nag-questionnaires ako. Pag uwi doon, may simulation kasi akong ginawa, ma'am. Ang exam ko is 12 noon. So, pati yung mga small details na pagkain, kung ano yung snack mo, kung anong oras yung tulog mo, kailangan ginawa ko yun before the exam. Yun pa, isang problema, pagpunta ko doon, hindi ako makatulog, ma'am. So, talagang everyday, ang tulog ko lang is 3 hours na naman kasi siguro jet lag, ganto ganyan. Yun lang yung experience ko before the exam, hindi masyadong maganda. Natapos ako ng lahat ng questions ko and examinations. 11 p.m. Ang exam ko, 12 noon the next day. Yun, sobrang hindi maganda. Sabi ko, patay ako kay coach nito. Patay ako kay coach nito, hindi ko siya sinunod. Pero nag-message siya sa akin ng 3 a.m. nun sa Pilipinas. Sabi niya, sir, ganto ganyan. Tapos nag-reply ako, 3 a.m. Coach, hindi pa ako nakakatulog. Pinagalitan ako, Coach Gigi. Bakit hindi ka pa natutulog? Ganto, ganyan. Sabi ko, hindi ako makatulog. Siguro excitement, no? Na-excite ako na mag-exam. Kaya siguro yung mild anxiety din. Yun po. Wow, what a journey, Sir Marlon, no? Natawa ako doon because, maraming nakaka-relate, most especially those students na natapos ng mag-exam. Even with the recommendations of the coaches na ganito gawin mo, makatulog ka and wag ka nang mag-aral. Pero tayo, nag-aaral pa rin. We Yes. can't help it. Nasayang yung oras, baka lumabas pa to, pero hindi ko na-review. Hindi ko pa natapos yung Q-Banks. There's a really Yes. too much going on in our mind na nagkaka-anxiety tayo. But, it's okay. It's normal. Now, you can still study, kahit pa konti-konti, light reading, light review will actually do. Kasi kung isipin mo that 3 days na wala kang gagawin, tapos for the past 8 months na sanay kang nagre-review every day, it's a new feeling na hala, parang nagigilty ako, hindi ako nag-aaral today, no? And a light review will actually really help. Pero those advices na sinasabi namin na matulog ka ng early and wag ka nang mag-aral pa a day before your examination. Kasi we are preparing your mind na hindi kayo ma-burnout, hindi kayo mapagod, parang ready kayo to take the examination. And like yung ginawa mo, Sir Marlon, no, na sinabi mo sa mga viewers natin na kailangan yung alagaan yung sarili nyo, your physical health, no, on your journey sa review nyo, ang kaakibat ng pagre-review nyo with a concept, kailangan nyo din na i-balance yung time with your sleep and magkain kayo ng, nutritious foods that will nourish your brain, your body, para hindi kayo magkasakit. Yun yung pinaka-iwasan natin sa journey natin, lalo na pag malapit na yung examination. Kasi di ba, when you are taking your exam, tapos masakit yung ulo mo and sinisipon ka, parang hindi ka makakapag-isip ng mabuti niyan. How can you answer like properly if physically hindi ka okay? Dapat yung preparation natin is holistic. Kaya, alam nyo na, mga nurses tayo, alam nyo na kung ano yung gagawin nyo. But syempre, as your coaches, magre-remind lang yan, even the little things really matter. No, kaya sa pag-inom ng tubig or wag kang kumain ng ganito ganyan. Ako sir, to be honest, shinare sa akin nung coach ko nagre-review ako sa IPAS is kumain ka ng ganito, ng nuts while nagre-review kasi this is food for the brain. Wag kang kumain ng mga ramen or mga mga junk foods. Nako, favorite ko pa naman yung ramen. Hindi ako nag-ramen 1 month before my exam kasi nga, sabi ni coach, kasi baka hindi ako pumasa nito, kailangan i-nourish ko yung brain. Those little things, it matters, no? Alagaan yung sarili. Kahit even malayo pa yung examination nyo, dapat, physically okay tayo. Kaya so that pag nag-review, is ma-absorb natin lahat, no, ng sinasabi ng mga lecturers natin, ng mga educators natin. And how about Sir Marlon, during your examination day, kamusta? Kamusta yung journey mo doon? Kamusta yung, what was going through your mind
nung nag-exam ka na? Puyat pa din ma'am kasi konti lang yung tulog ko noon eh. Pero yun, tulad ng sinabi ko kanina, nagdasal ako, sabi ko, Lord, kayo nang bahala sa akin. Sana clear yung mind ko, and then hindi ako nag-pray ng madaling questions eh. Sabi ko, give me clarity of mind to answer challenging questions. So surprisingly clear yung mind ko noon, yung katawan ko, sabi ko, uy, kahit wala akong tulog, kaya yung exam. I mean, good condition ako, nakapag-isip ako. And then, ako kasi ma'am, yung mga small details tulad ng sinabi nyo kanina, ginagawa ko yon, may simulations ako. Even yung mga snacks, yung tubig na iinumin mo, kung anong bottled water yung ganito, ganyan. Yun. Para pagdating doon sa exam itself, nakalatag na lahat. Pagdating ko doon sa hotel kasi, di ba po, 4 days ako doon. Kakain ako, and then sisilipin ko yung Trident Tower. Sabi ko, dito ako mag-exam. Kakain ako, babalik ako sa hotel room, and then mag-exam, yung tatapusin ko yung 85 questions ko. Nung exam proper, lahat ng sinabi ng coaches ko ng small details, kung ano yung dadalhin, yun lang ang dinala ko. Passport, kung ano yung mangyayari, small details, pupunta ka sa reception, ganito, ganyan. Sabi ko, uy, nangyayari yung sinasabi ni coach. So, naliles yung anxiety ko kahit yung mga small details na ganun. So, pagpunta dun sa sa room nyo, may i-check-in. Ako kasi ma'am, naka-glasses ako, so i-check-in din yan kung siguro ilalatag mo doon. So, medyo matagal. Sabi ko, ganito pala yung sinasabi ni coach, yung pockets mo, i-empty mo. Wear comfortable clothes pala. Ito pala yung suot ko noon, ma'am. So, hindi siya mainit, hindi siya malamig. Surprisingly, dun sa room, sobrang lamig kasi yung naupuan kong computer, nakatutok dun yung aircon. So, hindi na ako makapagreklamo. So, parang tiniis ko na lang. So, yun. Comfortable clothing, exam proper, ma'am. Pag upo ko doon, yun, tiningnan ko agad yung computer, may white paper doon. Sabi ni coach, i-utilize yun kahit ayaw mong i-utilize, nilagay ko doon nagsulat lang ako kahit ano, nilagay ko yung pangalan ko doon. And then yung first 5 questions, nilagay ko doon yung parang case para lang yung anxiety ko mabawasan. So nung nag-exam na ako, pagka-click ko ng computer, first question, eto, hindi ko na sasabihin, bawal ma'am, no? Sabi ko, kaya natin itama. Second question, pwede, may tatama ko to. So, inassess ko yung sarili ko na clear yung mind ko, and then nakapag-rationalize ako. Sabi ko, thank you Lord. Thank you Lord. Sige, ikaw na ulit yung bahala. And then yung third question ko, yun na yung case study. Sabi ko, kaya. Iniiwasan ko kasi ma'am habang nagre-review yung mawala sa focus dun sa questions. Kasi ma'am, napansin ko yung questions, dumadali. Sabi ko, pag dumadali yung questions, nai-hit ko ba yung previous questions? Sabi ko, baka hindi. So, yun, nagdasal ulit ako. Sabi ko, kailangan mag-focus ako. Hindi ko dapat iniisip yung outside dun sa question itself. Ang ginawa ko, in-enjoy ko na lang ma'am. Hindi ko na inisip kung madali or mahirap yung tanong. Sunod-sunod na yon. So, habang nag-exam kasi ako sa simulations ko, kailangan kong mag-break ang ginawa ko 40-20-20. 40 questions, I need to have a break. Although hindi ako pagod, kailangan ko mag-break after 40 questions. And then after 20 questions again, I will take a break. Kasi 5 hours naman yung exam, no? So, after ng 40 questions ko, ma'am, nag-break ako. Yung small snack ko, kinain ko, yung water, doon, tapos nagpahinga ako ng kaunti. Ganun na naman, check ulit ng lahat pagbalik sa room. And then, nung nasa 60, nung nag-answer na ako ng mga questions, okay pa din yung mind ko, clear pa din siya, nakapagsagot ako. So, nandun na naman ma'am. So, feeling ko kasi ma'am, dumadali yung questions. So, napapaisip na naman ako na tumatama ba ako? O bakit dapat pahirap ng pahirap yung questions, hindi padali ng padali? So, feeling ko ma'am, dumadali yung questions kasi or nakakachamba lang ako na yun yung na mga napupunta sa akin. So, pagdating ng 60, kailangan ko mag-break. Sabi ko, ayoko nang ulit mag-check ng ganto ganyan, ganto ganyan. So, diniretso ko na siya hanggang 80. So, nung nasa 80 ako, kailangan magbe-break ako. Sabi ko, sige, i-push ko pa ng konti. 5 questions na lang. Kasi lagi akong, sa mga simulations ko ma'am, ang aking plan, hanggang 85 lang ako. Parang 85 lang yung kaya ng utak ko na basahin kasi nga sobrang haba. Sa iPass and UWorld, sobrang haba ng mga questions, nakakapagod yung 85. So, hindi ako masyado nakapag-build ng endurance. So,
ang iniisip ko parang 85 questions lang yung kaya ko. So I need to, yung last 5 questions, I need to finish strong. So kailangan ko mahit lahat yon. So yung last 5 questions talagang binagalan ko yung basa. Kung usually 2 times kong binabasa yung questions, yung 5 last questions ko, 3 beses ko binasa or 4 times kasi ang dami ko pang time, parang 3 hours pa. So hindi ako nagmadali. And then nung 84 na, sabi ko 85, nagdasal ulit ako, sabi ko, kung mag-86 man to, magbe-break ako sa 90. Tapos mag-adapt na lang ako paunti-unti. Pagka-click ko ng 85, nag-stop na siya. So yun, very thankful ako. Hanggang 85 lang kasi pagod na din ako magbasa. Yun po. Wow, congrats sa 85 questions, Sir Marlon. And napakaganda ng idea mo, sir, that you have to simulate the actual exam. Like, you have to plan and imagine it, no? Parang i-envision mo siya na mag-exam ka na. Magaling yun. Pwede yung magamit ng ibang students din. You know, pag malapit na yung exam nyo, you can actually simulate the actual exam. Like, kunwari, even the simple na task, like 12 noon yung exam mo. So, every 12 noon, take 85 to Mm. 150 questions para masanay na yung katawan mo na ay 12 noon, magtitig ako ng examination. And magaling kay Sir Marlon and even the breaks and lahat ng kailangan niyang gawin, no? Parang he has prepared for it and malalasan yung anxiety mo about doon. Lalo na if you have attended the final coaching with your coaches kasi Mm. talagang even the logistic, tutulungan kayo, nakabuka na ba ng hotel, ito yung gagawin mo on the day of the exam. Very helpful yun para pagdating mo doon, hindi ka na mawawala. You know, kasi yung anxiety, pag nag-kick in siya, even the simple, tawag dito, simple na reminder or na instructions, hindi mo yan magiget kasi gulong-gulo na yung isip mo eh. Kumahalo na yung kaba mo, Mm. yung, you know, anxiety sa exam and all that. Mixed emotion siya na hindi mo ma-explain. But with the proper preparation, malaking tulong yon na mag-lessen yung anxiety mo. And magaling yun, sir, no, na you have to pray for every question sa examination mo na tulungan mo akong maitama ko, Lord, yung mga sagot ko dito. I pray for clarity, like yung ginawa ni Sir Marlon. Don't pray for the easy questions, pray for clarity and yung retention and those prayers who are intentional and yung parang specific prayers, you know, God listens to you and in many ways, no? Kahit hindi ka mag-exam ka pa lang, alam niya kung anong ibibigay niyang result sa'yo. But of course, with all your effort, malilesen talaga yung anxiety mo on the day of your examination. And siguro, Sir Marlon, madali sa'yo yung examinations maybe because prepared ka na pag-aralan mo. No? Kaya feeling mo easy yung questions mo. Kasi alam mo, nakapag-aral ka about doon. And like yung example ni Sir Marlon na minsan pag nag-exam tayo, kinakabahan tayo, ay easy question. Mali pa yung sagot ko previously, but easy yung binato sa akin. Parang, you know, nadadivert yung attention natin doon. We are focused on thinking about those easy and hard questions. Rather, kailangan natin i-focus yung sarili natin sa questions na binibigay sa atin. Doon tayo mag-focus. I-answer natin ang tama, gawin nyo yung best nyo, na ipasok yung test taking strategy nyo, na i-remember nyo yung mga concept na na-lecture nyo sa review, and i-apply nyo lahat ng learnings nyo because the NCLEX is all about, you know, application of what you have learned from the concept. You know, parang, you know, picture yourself out na ikaw yung nurse doon. Are you a safe nurse ba? That's simple. Yun lang naman yun. No, kailangan lang natin talaga na maging prepare sa lahat ng aspect. Concept-wise, physically, like anxiety-wise, no, kailangan nating i-control yung mga anxieties natin or itulungan natin yung self natin na maging handa sa examination. And how about Sir Marlon, nung nakita mo yung past result mo, kamusta? How's the feeling? Nung nakita ko na yung through email na pasta ko, masaya syempre ma'am. Actually, yun nga sinabi ko parang hanggang ngayon hindi pa rin nagsising in sa akin na USRN, ganto ganyan, nakapasa. So, nung nakita ko siya, sabi ko kasi ano after nung exam, 85 questions nga. So, feeling ko natamaan ko naman yung mga questions. Pero hindi ako confident talaga na 100% na pasado. May mga nag-fail pa din naman sa 85. And then, sabi ko, hindi ko muna iisipin yung yung result ng exam. Siguro kailangan ko muna magpahinga kasi nga wala pa din tulog. Gusto ko lang umuwi nun. Gusto ko makita yung mother ko kasi parang 2 years ko nang hindi nakita yung mother ko eh. Ang ginawa ko man, pagbaba ko nung exam area, kinuha ko yung bags ko doon, maleta ko doon sa hotel. Nagbook ako ng pauwi. And then nasa loob ako ng kotse. Iniisip ko ano bang nangyari sa exam? Hindi ko talaga maalala, ma'am. Sunod-sunod lang talaga yung sabi ko, ano ba yung questions na mga lumabas? Hindi ko ma-distinguish kung yung review ko ba kagabi yung iniisip ko or yung exam proper. Hindi ko talaga
maalala eh. Basta gusto ko lang umuwi. Nung pag-uwi ko dun sa, sa bahay namin, nasa Quezon City lang kasi kami, ma'am. So, although nasa Quezon City ako, nagstay ako sa hotel para less anxiety. Sabi ko sa mother ko, yun, nagulat pa siya. Sabi niya, bakit nandito ka? Ganto, ganyan. Sabi ko, ang yabang ko pa, ma'am. I-share ko na din. Sabi ko, mami, feeling ko magkakaroon ka ng anak na USRN. Tinawanan niya ako. Kung hindi man dun sa exam na yon, siguro kung sakasali bumagsak ako, hindi ako titigil hanggang mag-USRN. Doon yung nalaman na nag-take ako ng exam. And then, the next day, nag-attend ako ng earliest mass. Punta kami sa grave nung father ko. And then, dinate ko siya the whole day. Doon, next day pala yon. Tapos, na-receive ko yung email na, yun nga, congratulations, nakapasa. Sabi ko, Mami, tingnan mo, pass na ako. USRN, may anak ka ng USRN. Tuwang-tuwa siya, yun. Sobrang saya, ma'am. Hindi ko ma-explain yung feeling eh. Siguro, sobrang saya. Tapos, minessage ko pala yung misis ko, tinawagan ko, sabi ko, pasado tayo. Ako kasi hindi ako masyadong social media, siya yung nag-post na USRN ganto ganyan. Tapos minessage ko si Coach Gigi, sabi ko, Coach, nakapasa ako. Ganyan, sobrang thank you. Nagpasalamat din ako. Yun, ma'am, sobrang saya. Hindi ma-explain eh. Hopefully yung mga nakikinig, ma-feel nyo din yan. Alam ko makakapasa din kayo. Yes, soon. Kindly share your heart react to those who are watching right now. Let's manifest it, no? Makakapasa Maipapasa yan, ma'am. natin to, yes, this 2026. And, Sir Marlon, like you have mentioned, the feeling is real. Pag pumasa ka na, yun yung mafe-feel nyo, dear students, pag nakapasa kayo, iba yung feeling ng achievement. Lalo na pag yung preparation mo is mahaba, grabe yung sacrifices mo. Pag pumasa ka talaga, napaka-sweet ng success pag nalampasan mo yung mga challenges along the way dito sa review. So, kayang-kaya nyo yan, no? You are ready. Kailangan nyo lang talaga maging prepare dito sa Ayan. NCLEX and maipapasa nyo rin tong NCLEX like Sir Marlon. And lastly, Sir Marlon, ano yung ma-advise mo sa mga students natin who are watching right now and who will take their NCLEX soon? Okay, yung ma-advise ko lang sa inyo, sa mga future USRNs, first yung faith nyo kay God, dapat di mawala. Trust the process. Kahit isang beses hindi ako nag-doubt kay God talaga na God's perfect timing, naniniwala ako doon. So, pangalawa yung perseverance. Talagang, for me yun lang, hindi ko kasi consider yung sarili ko na top of the class or not even average. So, perseverance lang yung talagang, yung puhunan talagang ever since. And then, yun, hard work, perseverance, yun na yun. And then, yung pangatlo, yung kailangan maging humble tayo. Humility talaga, ma'am. Kasi before ako mag-start nitong concept mastery ng examination, sinet ko sa mind ko na I will start the concept mastery as a novice nurse. Kailangan yung mga learnings ko from before, is-set aside ko siya. Lahat ng concept mastery absorb ko. So, yun ang ginawa ko. So, mas nakatulong yun sa akin. Medyo kumukuha ko ng konti sa experience pag sumasagot ng mga examinations. Pero ako, kasi more than 10 years na din yung experience. Minsan may mga questions na sobrang dali na vital signs yung questions pero hindi ka tumama. Bakit? So, siguro minsan iniisip mo na experienced nurse ka na, kaya mo na yun. Kailangan humble ka pa din, yung humility, ma'am. Faith, perseverance, and humility. And then pag nakuha nyo na yung pick ninyo, kailangan consistent kayo. Ganun lang po. Yun po yung ginawa ko. And hopefully it will work for you also. Wow, thank you for those takeaways, Sir Marlon. Iba talaga pag you live your life grounded, lalo na pag inoffer mo lahat kay Lord. Kasi we are nothing without him, Lahat naman ng we have right now is galing sa kanya, your knowledge, your skills, your wealth, your health, lahat, kailangan maging humble tayo because kaya niyang bawiin yon in a snap, And of course, you are truly an inspiration to all our viewers, Sir Marlon. And for sure, marami silang napulot na aral sa iyo. And that's the purpose of Hope Talk, sharing your journey so that you can inspire others. Kasi baka may makaka-relate sa iyo na exactly yung mga pinagdaanan mo is yun din yung pinagdaanan nila. And minsan, pag you are alone, masasabi mo na nahihirapan ako kasi ito yung mga challenges ko eh. Pero pag nakita nila, ay, Sir Marlon nga, di ba, naisingit niya yung 2 hours, sinagdagan niya ng 2 hours sa review niya. You're not alone. Yes, you are not alone in this journey, Iba-iba tayong mga challenges sa journey natin. But I'm pretty sure na baka kayo na yung next na magiging Sir Marlon dito sa Hope Talk natin. You can also inspire and share
share your own journey. So thank you again, Sir Marlon. And with that, let me present you your IPAS Hope Talk certificate. IPAS Online Review and Mentoring Academy NCLEX certificate. This certificate is proudly presented to Marlon A. Romero for successfully passing the NCLEX RN examination. This serves as a proof that the successful candidate indicated in the certificate is a safe nurse based on the USA standards of nursing practice. Thank you, ma'am. Wow, another certificate to Sir Marlon. Dati nanonood ka lang ng Hope Talk, sir, no? Ngayon ikaw na, yung nag-share na ng story mo. Ito pala, Ma'am Daisy, nung first Hope Talk ko, sabi ko, makapag-Hope Talk din ako. Kaya yung nakikinig ngayon, kailangan i-aim nyo na Yes. Hope Talk kayo. Ibig sabihin, papasa kayo. Yes, that's true. You know, see yourself. Ako din, yun din yung sinabi ko. Ay, gusto ko yan. Gusto kong ma-interview sa Hope Talk. Kasi pag gusto mong mag-Hope Talk, meaning to say, ipapasa mo yung exam, ipapasa mo to. So you have to manifest it. You have to affirm it. See yourself, envision yourself na papasa ka. You know, kailangan talaga mindset dito na umpisa pa lang, papasa ako nito, magiging USRN ako. Kahit na mahaba yung journey ko, maipapasa ko to. One take lang. Okay? So, Sir Marlon, thank you again for sharing your time on behalf of the IPAS Welcome. family. Congratulations to you for passing the NCLEX. You know, proud na proud kami sa inyo, Sir Marlon, to all our USRN, to all our Canadian, Australian USRN, to all our passers, most especially to those na, you know, you've took the time to share your journey kahit with a time difference. You are truly an inspiration to all of us, Sir Marlon, and to all our students. Before we end, Sir Marlon, we would ask you to say a little prayer for our students. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, thank you for this time to study and prepare. Please clear our mind, calm our heart, and help us focus. Guide our understanding, strengthen our memory, and help us use what we have learned wisely. We offer this effort to you. In Jesus' name, amen. Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. So thank you for that prayer, sir. So IPAS family, let's end this Hope Talk in faith. No, if you're tired, God sees you. If you're discouraged, God is near you. And if you are afraid, God is already ahead of you. God will carry you like the way He carried Sir Marlon na ipapasa yung examination. And the same God who opened His doors will open to yours. So let's claim it together. So Lord, we surrender to you our NCLEX journey. No, lahat ng nanonood right now are our students from IPAS. We trust you. We believe we receive your victory, our victory in your holy name. Kasi kailangan natin i-affirm yun. Umpisa pa lang, you have to affirm, you have to manifest everything na maipapasa mo to. Kailangan you have to have this positive mindset all throughout our journey. Pag may mga times na, you know, you cannot think positively, go back again to your why. Why? What is the reason why gusto kong maipasa to para sa future ko, to my brighter future, for my family, and kung sino man yung inspiration mo and yung very reason mo why gusto mong ipasa tong NCLEX na ito. So thank you again, IPAS family, for watching. Your USRN dream is coming and we will celebrate with you soon. So until our next Hope Talk session, again, this is Coach Daisy and we are all praying and rooting for your success in life. Now, Sir Marlon, last question. You passed with? I passed with IPAS. I passed with IPAS. Thank you again, Sir Marlon. Thank you, everyone. God bless you all.